alam nyo po ba, meron po tayong nakitang balita mga kababayan na ito pong si Bong Revilla at itong si Senator Jinggoy Estrada sinampahan na daw po ng graft at plunder cases. Ayon daw po mga kababayan, dito daw po sa NBI Bulacan. So ibig sabihin, either na pinasasampahan ng kaso or sinampahan na ng kaso ng graft at plunder mga kababayan. So ibig sabihin, wala po talagang kadala-dala. Walang kadala-dala na sangkot na nga mga kababayan. Di umano ito po mga taong ito, ito mga personalidad na ito mga kababayan sa iba't ibang klase ng katulad po nung issue ng about sa pera mga kababayan, yung issue ng pandarambong sa Kabanang Bayan. Ngayon, sila na naman po ulit yung bida. Ang pagkakaalam ko mga kababayan sa panahon po ni Digonggong, etong mga ito ay nakalaya. Katulad mga kababayan ni former Senator Revilla. So ngayon kung titingnan po natin, halos nauulit na naman. At ngayon sila talagang pagbabayarin o magbabayad. Ano po sa kanilang mga ginagawang kasalanan na halos paulit-ulit na lang dahil nga walang kadala-dala. So ito, i-play po natin ang nakita nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel. Pakinggan po natin mga kababayan. Di na talaga natuto. Matapos maabswelto noon, pinakakasuhan ngayon ng NBI Bulacan sina former Senator Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay yan sa pagtanggap umano ng porsyento sa flood control projects. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Hindi na lang si resigned Congressman Zaldico ang pinakamalaking pangalan sa listahan ng mga pinakakasuhan sa flood control scandal. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel dated November 20, 2025, nagpasa ng motion to include additional respondents ang NBI Bulacan South District Office para isama si naandi dito mga kababayan si Bong Revilla Jr. Nakalagay din dito si Roberto R. Bernardo. Nakalagay din dito si Gerald P. Opulencia at etong si Henry Alcantara. So tuloy pa natin. Ating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mga dapat kasuhan ng 2 counts of graft. Ang ebidensya ng NBI ay base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama rin sa mga pangalang ipinadadagdag nila. Senator Ramon Bong Revilla Jr. I have a close and friendly relationship with Senator Ramon Bong Revilla, and we go all the way back since the time of Amay Bisaya and Mayor Viseo, who first introduced me to the former legislator while I was still the district engineer in Laguna sometime in 2005 or 2006. Ayon kay Bernardo, noong nakaupo pa si Revilla sa 19th Congress, humingi raw ito ng listahan sa kanya ng mga pwedeng pondohan na proyekto para makatulong sa kanyang election campaign. 25% umano ang hininging commitment ni Revilla sa kanya. 6 na cardboard boxes na may hindi bababa sa 20 million pesos at isang paper bag na may 5 million pesos ang itinurn over umano ni Bernardo kay Revilla. Grabe mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, kung hindi dahil doon sa mga magnanakaw ng pera ng Kabanang Bayan, alam nyo, napakaganda sana ng Pilipinas. Marami sana mga proyekto ang tapos na, nagawa na at hindi na kailangang ulitin pa. Pero dahil nga may mga ganitong klase ng politician na bukod sa yung iba ay hindi na nga po nagtatrabaho, hindi na nga pumapasok pero tuloy pa rin yung sweldo na natatanggap galing po sa Kabanang Bayan, yung iba naman nangungurakot. Saglit na tulungan ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng magandang kinabukasan kasi pera ng taong bayan yung ginagamit dyan. Alam nyo kung tutusin, isa dapat po tayo sa pinakamayaman o sobrang pinakamayaman na bansa sa buong sa buong Asia mga kababayan. Kung tutuusin, tayo po dapat mga kababayan yung isa sa pinakamayamang bansa. Kaso nga lang ang problema, dahil po sa mga korap na politisyan na ito, talagang napapag-iwanan na po tayo ng ibang mga bansa. Buti na nga lang na andyan dyan ang ating mahal na presidente na si PBBM na ngayon ay isiniwalat itong mga nangyayari na nakawan na ito sa kaban at pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, ituloy pa natin. Absuelto sa plunder case si Revilla noong 2018 kaugnay ng pork barrel scam. Ang co-accused noon ni Revilla na si Senador Jinggoy Estrada pinasasampahan din ng patong-patong na kaso ng NBI. Ayon sa NBI, ang personal relationship ni Estrada at Revilla ay malaking factor sa kung paano sila nagkaroon ng linya pagdating sa kickbackan. Diba? Basehan din ng NBI ang affidavit ni Bernardo na matagal na rin sila. Alam nyo kung tutuusin, tama din po yung sabi ni ni Senator Kiko Pangilinan.
kung hindi sana mga kababayan inabsuelto itong mga ito ng mga panahon na ito po ay nasasangkot, kung ito po sana ay nakulong, hindi na po mauulit yung mga pagnanakaw o mababawasan yung mga magnanakaw di umano sa kabanang bayan. Kaso nga lang ang problema nung panahon po ni Digonggong, di ba na-absuelto itong mga ito? Tapos ang pinakamasakla pa dyan mga kababayan, nakabalik pa at nanalo pa sa pagiging senador. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, buti nga natalo yung iba ng mga kurap Dahil kung nanalo na naman yung mga yon, pihadong kawawa na naman ang mamamayang Pilipino dahil dalin-dalin na naman ang pera ng taong bayan, gamit na naman. Biruin nyo kung gaanong klase ng panloloko ang ginagawa ng mga ito sa taong bayan. Tumatakbo sila pero hindi nila sariling pera yung ginagamit po nila. Pera ng taong bayan, pera ninyo. Tapos pag nanalo sila, hindi naman sila magtatrabaho ng ayos. Ang gagawin nila, magnanakaw lang na magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ganon po katindi ang ginagawang pang-uuto sa mamamayang Pilipino. Anyway, ituloy pa natin. Magkakilala ni Estrada at 2010 pa lang, binabakapan na raw siya nito para maging regional director. Ilan pa sa mga pangalan sa dokumento ay sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating Undersecretaries Bernardo at Catalina Cabral, dating Regional Director Gerard Opulencia at dating District Engineer Henry Alcantara. Direct bribery, graft at plunder ang charges na isasampa sa batch ni na Estrada. Sa ilalim ng batas, non-bailable ang plunder. Grabe. Sinubukan nating hinga ng komento ang NBI kung ano pa ang pinagbasehan ng kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga ito bukod sa testimonya ni Bernardo. Pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Revilla at Estrada. Alam niyo ang pinagtataka ko lang dito bakit wala sa listahan sina Joel Villanueva at etong sina Chis Escudero mga kababayan. Di ba maliwanag na sinabi ni Henry Alcantara na yung katiwala ni Senator Joel Villanueva ay nakatanggap ng 150 million. So ngayon, sinasabi ni Henry Alcantara para may konting kabig mga kababayan na hindi naman daw po alam ni Senator Joel Villanueva na galing po sa flood control yung ibang pera na isinama dun sa 150 million pesos mga kababayan. Ngayon, ang pananaw naman natin dyan, ngayong alam na ni Senator Joel Villanueva yung pinanggalingan, bakit hindi po nila ibinabalik yung pera ng mamamayang Pilipino? So ngayon, para sa akin, dapat sana lahat ng mga sangkot dito sa maanumalyang flood control, lahat po sana yan ay mapapanagot. Especially yung mga prominent mga kababayan na talagang makikita nyo na umusbong na pangalan nung nagsimula na ilabas ni PBBM o magpasimula si PBBM ng investigasyon patungkol po dito. At yung mga nadawit sa nangyaring pagsisiwalat ni Senator Ping Lacson, doon po mga kababayan kay Henry Alcantara at kay Bryce Hernandez mga kababayan, yung mga idinamay ni Henry Alcantara na maliwanag na may koneksyon naman talaga di umano dito kay Henry Alcantara, dapat po talaga mapapanagot po yung mga yan. Sana wala maabsuelto dito po sa pagpapakulong sa mga sangkot na yan sa maanumalyang flood control. So ngayon, ang maliwanag dito mga kababayan, bukod po kay Senator Jinggoy Estrada, former Senator Bong Revilla, kasama din po itong sinabunoan mga kababayan na mapapapanagot at pinarerekomendahan na sampahan ng graft at plunder mga kababayan. So ang nagre-rekomenda po niyan yung NBI Bulacan. So bukod pa po dyan mga kababayan sa issue ng mga senator na yan, may isa din po tayong nakita na issue pa ng isa pang senador mga kababayan. Ito, napakasarap ng buhay nito. Bakit natin nasabing napakasarap ng buhay ni Senator Bato de la Rosa? Kasi mga kababayan, halos isang buwan na hindi pumapasok pero tuloy pa rin pala ang pagpapasahod ng taong bayan dito po sa senador na ito. Dahil nga mga kababayan, ayon po dito kay Senator Sherwin Gatchalian, wala daw pong salary deduction kay Bato de la Rosa sa kabila ng absences sa Senado mga kababayan. Ibig sabihin, kahit hindi siya pumasok ng 6 na buwan dyan sa Senado, talagang dire-diretso pa rin yung pagpatak ng sahod niya sa kanyang mga bank account mga kababayan. Ibig sabihin, nagpapasahod kayo ng isang senador o dire-diretso yung pagpapasahod nyo sa isang senador na wala naman pong ginagawang trabaho. Naaari ba ang mamamayang Pilipino dyan? Siyempre hindi. Diba? So ngayon ito, i-play po natin. Missing in action pa rin si Senador Bato de la Rosa
pero tila hindi siya makakaltasan ng sweldo sa trabaho. Ah. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Walang no work, no pay rule para sa mga senador kung a-absent sila sa trabaho. Ayon yan kay Senator Win Gatchalian. Lagpas 2 linggo ng absent si Senator Bato de la Rosa sa Senado at hindi rin siya nakapag-defend ng budget ng Department of National Defense. So baka malito yung iba ha, yung mga kababayang Pilipino natin ha. Bakit nga ba itong si Senator Bato de la Rosa hindi na po pumapasok? Bakit nga ba mga kababayan lagi na lang absent? Ito pong si Senator Bato de la Rosa, samantalang yung mga kababayang Pilipino natin na kapag ka umabsent sa trabaho mga kababayan, minsan ang nangyayari pa nga, wala talagang sahod kasi hindi naman talaga pumasok. Samantalang itong si Senator Bato de la Rosa kahit absent ng absent o kahit hindi pumasok sa Senado, buo niya nakukuha yung kanyang sahod. Napaka-unfair po niya sa mamamayang Pilipino, lalo na yung mga nagbabayad ng tax. Lalo na yung mga malalaking yung mga nagsusumikap diyan, araw-araw pumapasok tapos kinakaltasan ng tax po sa inyong mga sahod. Napaka-unfair po nito sa inyo, mga kababayan. Dapat magkaroon ng batas na na kapag ka hindi pumapasok sa trabaho ang isang senador, dapat hindi siya makasahod. Yun ang pinakamainam. Dahil kung tutusin mga kababayan, oo nga, bariya lang sa kanila yung sinasahod nila compare sa mga nakukulimbat po nila. Pero kung titingnan po natin, napaka hindi naman po talaga makapatas itong ganito na pangyayari na kahit hindi pumasok ng ilang buwan, diretso pa rin ang sahod nitong si Bato de la Rosa. So bakit nga ba hindi na pumapasok si Senator Bato de la Rosa? Kasi mga kababayan, nagsimula po yan dito. Nagsimula yan dito mga kababayan sa sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Dahil ayon nga po sa kanya, may warrant talaga si Bato. Kaya abang-abang lang daw po tayo. Eto, i-play natin. Meron. Nasa telepono. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Ah. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy. Kaya, basta alam ko meron. Confirmed yan. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Ah. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. Diyan nagsimula yan mga kababayan. Nung paulit-ulit na binabanggit ni Ombudsman Boying Rimulya yung about sa warrant ni Senator Bato de la Rosa, mukha ata pong nabahag ang buntot ni Senator Bato at hindi na po pumasok sa kanyang trabaho. Baka nakakalimutan mo, Senator Bato, isa kang senador na iniluklok na mamamayang Pilipino at tumakbo ka. Ibig sabihin, ginusto mo na maging senador. Kaya dapat, ano ba dapat ang gawin mo? Kaysa magtago ka, lumabas ka at magtrabaho ka. Gampanan mo yung trabaho mo. Kasi unfair naman sa mamamayang Pilipino na bumoto at nagtiwala sa'yo. Umaasa pa naman na makakatulong ka sa mamamayang Pilipino. Tapos ang masakla pa nito, hindi ka na nga pumapasok, diretso pa ang sahod mo. Diba kung hindi ba baka palang ang apog at pagmumukha mga kababayan, masisikmura ba na sumasahod ka pero di ka pumapasok? At iba pang mga ahensya sa gitna ng budget deliberations ngayon. Si Gatchalian ang humalili rito bilang Finance Committee Chair. Nalaman lang daw niya sa staff ni De La Rosa na hindi makakasipot sa budget debates ang kapwa-senador. Ang proper procedure is to send the committee a letter kung bakit ka hindi makaka-attend. A formal letter, no? So magpapadala ng formal letter kung bakit ka hindi makaka-attend. Papadala rin of course si SP ng formal letter kung bakit hindi makaka-attend. Base sa huling monitoring, wala pa raw na ipapadalang sulat si De La Rosa kay Senate President Tito Soto tungkol sa kanyang absences. Pagdating sa mga kawan. Ibig sabihin mga kababayan, kung hindi na po nag-update kay Senate President Tito Sen, dito po kay Tito Soto mga kababayan, kung hindi na po nag-update kay Tito Sen, ibig sabihin, wala, nagtatago na. Natakot mga kababayan. Natakot na baka ma-one time nung kanyang warrant of arrest. Natakot na baka matsambahan, ma-aresto mga kababayan. Kaya ang nangyari, nagtago na si Senator Bato de la Rosa, hindi na pumapasok at hindi na ginagampanan ang pagiging senador po niya.
Naaari po ba kayo mga kababayan na ganyan? Pera ninyo ang pinapasahod dito sa senador na ito pero hindi pumapasok. Tapos ang masakla pa nito mga kababayan sa Senado, wala pong salary deduction kay Senator Bato de la Rosa sa kabila po ng mga absences po niya dyan po sa Senado. Payag ba kayo na ganon? Samantalang pag kayo umabsent sa trabaho nyo, wala kayong sahod. Tapos ang masakla pa nito, pagdating ng katapusan, pagdating ng kinsenas katapusan, kinakaltasan kayo ng tax. Payag ba kayo sa ganyan? Tapos yung tax ninyo ipapasahod lang sa isang senador na hindi nagtatrabaho. Okay lang po ba sa inyo yan? Ng gobyerno, nakadepende ang kanilang pay sa kung ano ang employment type nila. May leave credits ang mga permanent employee para naman sa mga may job order o contract of service. Babayaran lang sila kapag may na-render na trabaho. Pagdating sa mga senador, may fixed monthly salary sila. Nako! Pero wala sa Senate rules ang salary deductions para sa kanilang absences. I think pag sa mga mambabatas, iba yung application. No? So sa pagkaalam ko, walang ganun na application kasi in-expect na kung hindi ka papasok, diba kung session, hindi ka nag-attend, nagpapadala ka ng excuse letter. Ba, may sakit ka. Like for example, si Senator Camille Villar, nanganak siya, cesarean pa. So obviously, matagal-tagal yung kanyang recovery. So may mga ganyan na cases. Nitong Nobyembre, lumitaw ang report ng Ombudsman na may ICC warrant na raw laban kay De La Rosa kaugnay ito sa pagiging hepe niya ng PNP. Alam niyo, natatawa nga ako kay Senator Bato de la Rosa kasi dati mga kababayan, nung sila po ang nasa kapangyarihan, ano ba ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa? Gusto niyo makipagsuntukan sa akin? Dito. Labas kayo. Yung mga gustong kalabanin ako, yung mga gustong makipaganuhan sa akin, labas. Ngayon mga kababayan, nagkaroon ng warrant of arrest at posible na kapag lumitaw ay maaresto si Senator Bato. Biglang nagtago. Yan ba mga kababayan yung sinasabi ng mga didiset na sobrang tapat kay Digonggong at handang ialay yung kanyang buhay? Kasi biruin nyo, dalawa yung mapapahiya dito pag naaresto si Bato. Dalawang senador yung mapapahiya dyan. Sa totoo lang. Kasi una si Bato de la Rosa, pangalawa si Senator Robin Padilla. Kasi di ba pag naaresto si Bato, sasama si Robin Padilla mga kababayan doon sa dahig. Magpapakulong din siya. At yan po ay mismong sinabi po niya. Ngayon, kaya pa bang gawin niya ni Senator Robin Padilla? Kung sakali na maaresto, etong si Senator Bato, lalo na. At si Senator Robin Padilla yung gumanap sa talang buhay nitong si Bato. Kaya bang sundan ni Senator Robin Padilla at magpakulong din siya doon po sa ICC? Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, dapat kapag ginawan ulit ng bagong talambuhay, yung buhay nitong si Senator Bato de la Rosa at si Robin Padilla ulit yung gaganap, dapat may part 2 yan. At yung part 2, kung paano siya nagtago sa kanyang arrest warrant na galing po sa International Criminal Court. Anyway, ituloy pa natin. Nang ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga, nasa ICC custody ngayon si Duterte sa The Hague, Netherlands at nahaharap sa kasong crimes against humanity. Una nang ikinadismaya ni SP Soto ang pag-absent ni De La Rosa sa budget deliberations. Hindi rin daw sila nagkakausap simula November 11. Nang tanungin kung dapat na bang mag-craft ang Senado ng rules o patakaran tungkol sa no work, no pay para sa continued absences ng mga senador. Dapat naman talaga mga kababayan, sabi nga ni Ate Aileen rin unfair yan. Unfair po talaga. Dapat talaga mga kababayan magkaroon ng panukalang batas na kapag kang isang politiko na iniluklok ng mamamayang Pilipino ay hindi na po nagtatrabaho at laging absent sa mga pagdinig o hindi na pumapasok, dapat po hindi pasahudin yan. At kung maaari, dapat nga meron pong DA yan disciplinary action. Kung hindi ka nagpapapasok sa loob ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan at wala kang update, dapat iawol ka. Tanggalin ka na sa pagiging senador mo. Dapat may mga ganun mga kababayan Kahit pasabihin na iniluklok yan ng mamamayang Pilipino. Kasi kaya nga nagluklok ang taong bayan ng isang senador o isang kongresista para maging aktibo yan sa pagtulong at paggawa ng batas na magagamit at mapapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Hindi para umabsent at sumahod. Nakuha niyo yung pinupunto? Naaari ba kayo na iniluklok ng taong bayan yan pero hindi
pero hindi pumapasok, pero diretso ang sahod. Payag ba kayo sa ganun? Diba? Unfair po yan. Para po doon sa mga kababayan po nating Pilipino na gumigising ng maaga at pumapasok sa kanilang mga trabaho. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Sagot ni Gatchalian, idadaan daw nila ito sa caucus para mapag-usapan. Tama. Base sa Senate rules, binabanggit lang doon ang quorum, attendance standards, at penalties gaya ng suspension o expulsion kapag may disorderly behavior ang isang senador. Para sa agenda, Hanet T, Bilyonaryo News Channel. Sabi ni Kuya Conrado, explosion ang tawag doon, Jake. Ayan, nabanggit din dito. Sana ma-actionan ito mga kababayan ng Senado, yung mga ganitong klase ng mga politiko. Kasi unfair po talaga yan. Lalo na, at alam nyo naman kung gaano kahirap yung mga pinagdadaanan ng mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga babago pa lamang nagsisimula sa kanilang mga trabaho. Ang aga nyong gumigising, bumabiyahe kayo, minsan ang lalayo pa ng mga trabaho ninyo, wag lang kayo magka-absent, talagang inaagahan nyo na. Tapos makikita nyo sa mga ganitong balita, na may isang senador mga kababayan na hindi na nga nagtatrabaho pero diretso pa ang sahod at yung pinapasahod galing po sa mga tax ninyo. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, dapat po talaga yung mga ganitong klase ng mga politiko, pagka hindi na po papasok, hindi na nagtatrabaho, absinero, katulad ni Pulong Duterte, dapat po talaga mga kababayan, tinatanggal na po yan. Diba? Sabi dito, paano si Lito Lapid? Si Lito Lapid naman mga kababayan, pumapasok naman sa Senado yan. Parang shadow nga lang, hindi gaanong nakikita ng mamamayang Pilipino, pero napakarami po ng batas na nagawa yung si Senator Lito Lapid mga kababayan. Yung biometric, ang pagkakaalam ko sa kanya po yan. Siya po ang nagpanukala ng batas na yan mga kababayan. So si Senator Bato de la Rosa, hindi ko alam kung ano na ba itong mga pinagagagawa ni Senator Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla. Pero anyway, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, dapat yung mga ganyang klase ng gawain ng isang politiko, dapat po yan ay pinapapanagot. So ngayon, speaking naman mga kababayan ng pananagutan, meron po tayong nakitang balita kanina na kung saan, galing po ito sa News 5, ito daw po ay breaking news. Sabi po dito, Representative Sandro Marcos at itong si Representative Pulong Duterte at iba pa ay haharap daw po sa ICI. Ngayon ang tanong, kung ito mga kababayan si Congressman Sandro Marcos ay handa pong humarap sa ICI, ang tanong, si Pulong Duterte ba ay handa rin humarap sa ICI? Ayan po ang tanong dyan. Diba? Kaya bang humarap ni Pulong Duterte sa ICI mga kababayan? So ngayon sabi pa dito, nakatakdang humarap ang ilang kongresista bilang resource person sa Independent Commission on Infrastructure or etong ICI ngayong December 2 hanggang 5. Kabilang dito sina House Majority Leader Sandro Marcos, Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at Benguet, Representative Eric Yap, Laguna 4th District Representative Benji Aragao at Bulacan 1st District Representative Danny Domingo. Dadalo rin ng mga opisyal at representative ng Land Bank of the Philippines mga kababayan. So ngayon, kung makikita po ninyo, ito nga po yung sinasabi ko, yung mga tao mga kababayan na talagang wala naman pong ginawang masama, yan po yung mga handang humarap. Ano po ngayon ang tanong dito, handa bang humarap si Pulong Duterte diyan po mga kababayan sa patawag ng ICI? Bakit hindi na lang kaya gayahin ni Saldico, ito po mga kababayang si Congressman Sandro Marcos na handang patunayan ng kanyang sarili na wala po siyang kinalaman dito po sa mga nangyaring insertion mga kababayan at dito sa mga nangyaring anomalya sa flood control. Dapat ganyan. Dapat ganito mga kababayan ang ginagawa ni Saldico. Hindi yung nagtatago tapos nagtatago sa AI. Ano po, para lang sirain ang gobyerno at i-destabilize ang gobyerno ni PBBM mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo dyan po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo mga kababayan? Hingil po dito sa pinasasampang kaso ng NBI Bulacan dito po kina Senator Jinggoy Estrada, former Senator Bong Revilla at dito po kina Secretary Bunoan mga kababayan. At ano rin po masasabi ninyo dito po sa pagsahod ni Bato
sa pagsweldo ni Bato kahit hindi na po pumapasok? At ano rin po masasabi ninyo hingil po dito sa pag-iimbita ng ICI mga kababayan dito po kina Congressman Sandro Marcos at Pulong Duterte? Ngayon ang tanong dito, a-attend ba dyan si Paulo Duterte mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.